In terms of inclusive education, Sir Rex, malaman namin sir sa base sa inyong data record, ilan ba sir yung mga PWD students na enrolled ngayon sa public or private schools diyan po sa Camarines Norte o puwede ring sa SPED, regular class or ALS? Ilan ba sir yung out of school kung meron man, sir? Actually, Bomokare, dito sa atin sa Bicol, wala tayong specific details kung ilan yung enrolled. Ang meron tayo national level, base ito dun sa figure ng DepEd na meron tayong 324,968 learning with disabilities na naka-enroll. However, this only constitute for only 20% of the estimated 1.59 million youth with disabilities. Ibig sabihin nito, Bombocare, uh, roughly 80% ng total number of youth with disabilities ay hindi nagbibigyan ng formal na edukasyon o hindi sila kasama dito sa formal educational system natin. So napakababa ng ating ratio nito at talaga naman even yung mismo mga SPED teacher ay kulang na kulang din. Kasi kukunti lang dito yung total SPED teacher natin sa buong Pilipinas ay 40 only 40,000 specialized teacher. So ano to, tawag dito yung konti-konti talaga yung ang SPED teacher natin at konting-konti rin talaga yung nakapag-enroll dito. Although meron na tayo sa pangalawang taon na natin ito ng implementation ng Inclusive Education Act. Okay po, iyon. And dito, Sir Rex sa tingin niyo sir, ano ba yung pinaka-common na hadlang? Bakit yung iba nating mga kababayan na PWD, hindi po nakakapasok, nagda-drop, or walang ramp o puwede ring ano ano ba sir yung pinaka-common na dahilan na nakikita niyo sir, dito? Yung yung mga yung na-discuss nito yung implementation challenges ng inclusive education, yung may tinatawag tayong dalawa na yung resource gap. Ibig sabihin dito yung kulang na kulang yung mga specialized personnel ng DepEd para ma-implement itong inclusive education kasi kung titingnan natin kasamang care, hindi lang naman itong presence ng SPED teacher ang kailangan marami itong mga kailangan na mga specialist kaya yung tinatawag na specialist within the inclusive learning resource center na dapat may establish yan dito sa batas nakalagay dito in every school district, municipality and city. However, kasi sila po yung magbibigay ng support pagdating sa assessment, therapy, intervention at mismong sa mga SPED teacher. Kaya lang pag tinignan natin yung implementation ng DepEd, malalaman natin na sa buong Bicol, isa pa lang ang nai-establish nilang Inclusive Education Learning Resource Hub at ito ay matatagpuan sa Legazpi City. So sa buong Bicol, isa lang yung IELRC natin. So napakalaking gap nito pagdating sa implementation ng inclusive education. Opo. Dito sa atin, Dr. Rex, lahat ba ng school sa atin pong province, halimbawa sa Cam Norte, may mga accessible facilities na ba, sir? Halimbawa, yung ramp, CR, for PWD, mga signage, sa braille. Kung hindi, ano Okay. bang, ilang percent pa, sir, yung kulang, if ever? Actually, implementation naman ng accessibility law, supposedly ay pinapatupad na yan sa DepEd, lalo na sa mga bagong constructed facilities nila. If I remember right, kasama tayo dun sa monitor or pagtingin dun sa mga nung in-implement yung tawag dito, senior high, yung bagong policy natin na K to 12, yung mga bagong construction na building supposedly already conform with the accessibility law. Kaya lang malaking issue pa rin yun kasi yung may mga issue din kami na nakita na hindi naman yung designated accessible toilet hindi naman talaga accessible. Yung mga ramp kulang na kulang sa sukat. Kasi sir, mataas pa rin. At saka hindi yung tawag dito nasa-sacrifice yung standards
pagdating dun sa request ng mga school official. For example, gusto daw nila merong mga garden, merong mga halaman. So, yun, imbis na siyempre, ibigay yung ganong espasyo sa mga ramp, na ano yun, may mga nakita pa kami na yung mismong ramp, nilagyan ng mga paso, mga halaman. So sabi, naging ano, nalagyan ng mga decoration. So, yun yung mga ganon, hindi natin dapat yun, tawag dito, hindi natin dapat ginagawa yung mga ganon. Although sinasabi naman ng DepEd na mayroon silang budget na inalat na 1 trillion total budget, pero ito ay ano ito yung 48 billion ito, pangkalahatan nito para ito sa pag-hire dapat ng mga teacher. Kaya napakalaking bagay, Bongbong Kier, na yung mga nagtatapos ng mga SPED, specialist, mga SPED graduate natin dito, ay mag-apply talaga sila kasi napakalaking opportunity na mabigyan sila ng mapasama sila sa workforce ng DepEd na naka ano sila, naka specialize sa pagtuturo ng special needs education, kasi mas malaki yung sahod nila kaysa kumpara sa mga regular teacher. Opo, iyon. Very well said, Sir Rex, ano. Puntahan natin, sir, yung ano, yung mga SPED teachers natin. Gaano pa ba kalaki, sir, yung kulang sa mga SPED teachers natin or mga therapist, mga sign language interpreters dito sa bayan po natin? Sir, gaano pa karami, sir, yung kulang sa kanila? Yung tinitingnan ko dito yung allocation ng DepEd na consisting of 1 trillion total budget niya, ano, na sa 1 trillion total budget nito, meron silang inalat na 48 billion nga na funding para sa hiring ng mga new teacher. And hopefully sa new teacher plantillas na ito, kailangan sana maisama doon yung ano, allocation sa mga SPED teacher. So as of now, again, hindi pa nila nabubuksan nga itong mga hiring na ito, kaya napakalaking bagay na tawag ito, mabuksan, ma-create na itong position na ito kasi if I'm not mistaken, yung sinasabing budget na ito, sa specifically sa implementation ng Inclusive Education Act, actually na ano ito nahinder ito because of the scandal nga na nangyari sa DepEd, di ba? Yung for example, yung sa confidential fund nga. So I think ano based on the report ng DepEd noon, hindi pa talaga siya na-implement. Ang pinaka malaking accomplishment nga lang nila, since sinasabi ko, yung pag-create ng mga inclusive education learning resource center for every one LRC for every region. So yung sinasabi natin, kung tatanong mo kanina kung ilan na ba kung meron na ba dito sa Cam Norte, actually wala nga sa Cam Norte kasi nasa Legazpi nga yung nag-iisang IELRC natin. So pagdating naman sa special education, mga special classes, meron naman tayo, but isa nga yan sa tinatawag na component lang yan ng inclusive education, at hindi talaga yan yung inclusive education. Kaya yung mga SPED center natin dito ay kailangan matransform ba talaga siya into inclusive education learning resource center. At yun, magko-compose yun ng Bongbong Kier, ng hindi lang ng mga SPED teacher, sabi nga yung mga occupational therapist, speech pathologist, psychologist, development pediatrician. So composition to ng mga expert, mga specialist na usually ay presence lang ang merong sila availability ng mga ganitong services ay nasa mga urban areas. For example, siguro dito sa Bicol, pwede nating masabi na yung Naga and Legazpi ang pwedeng magkaroon talaga ng complete roster ng mga specialist. Okay po, iyon. So, dito, sir, total, nabanggit niyo na rin naman po itong sa ILE. Ano po ba, sir, ang kaibahan ng ILE sa mga SPED class, Sir Rex? Yun. According to the description ng ILRC, ito na po mga ILRC, these are the facilities established in every school, supposedly district, municipality, and city to provide free support services. Ano po yung mga services na yon? For example, daw po yan yung assessment, therapy, intervention,
and SPED teacher support. So ito yung medyo nalilito yung iba na akala nila yung SPED center, yun na yun. Actually, yung mga regular teacher na nagtuturo na nasa regular educational class ay sila din ay pwedeng mag-receive or mag-mainstream ng mga may kapansanan provided that they will be provided specific special education support. So kung ano yung type ng mga disability na nasa kanila, yun ang ipo-provide ng ILRC na ito. Kaya importante na magkaroon nga ng mga ganitong ILRC para yung mga SPED teacher, for example, na part ng ILRC, ay magtutulong sila provide support din sa mga regular educational teacher. Okay po. And dito sir, sa mga SPED teacher natin o sa mga inclusive teacher natin, may mga training ba tayo sir na sinasagawa? Paano ba sir magturo sa halimbawa sa deaf, paano ba magturo dito halimbawa sa blind, paano ba magturo sa mga, blind po or sa autistic, or sa may intellectual disability, Sir Rex? Yun nga, siyempre kung sa deaf yan kailangan may sign language interpreter pero hindi naman kailangang yung sign language interpreter naka-focus dun sa may klase na merong mga deaf. Importante maturuan yung mismong teacher ng basic sign language kasi yung specialist support kasi it can be provided naman pagdating dun sa mga specific mga ang tawag dito yung mga extra o mga remedial hours nila dun sa klase na yun. So kung nakataon lang ako siguro maraming deaf dun sa isang klase, yun pwede siguro mag-provide talaga ng specialist FSL support. Pagdating naman dun sa mga blind, siyempre kailangan yan yung marunong yung teacher na magbasa o magsulat, mag-intindi through braille system. Kailangan marunong din niyang ituro yon. So having said that, yun nga yung mahirap din sa mga SPED teacher natin na Duombok here na lahat sila yung parang yung tawag dito, yung lahat sila dapat ma-master lahat nila ito. And even yung sa mga intellectual disability, yung mga autism, yung sa iba't iba pang mga ibang klase ng mga intellectual disability children, kailangan din din sila doon, marunong din sila magturo noon, mag-adjust noon. At that is why medyo talagang dapat na i-recognize natin yung ating mga SPED teacher na yan kasi talagang grabe yung commitment nila and that is why pero hindi nila kayang gawin lahat yun ika nga kasi napansin ko rin dito na talagang even yung mga SPED teacher kailangan may specialization din kung saan sila magtuturo kung sa deaf ba yan, sa blind or sa mga learning disability student natin. Okay po. Eto, sir, maitanong ko na lang din. Paano paano sir kung halimbawa may PWD na bata magpapa-enroll, pero tinanggihan siya ng school na i-enroll, sir? Ano ba ang puwedeng gawin dito, Sir Rex, ng mga magulang? May penalty ba dito, sir? Halimbawa yung school? Actually, meron tayong tinatawag na zero denial policy. Nakalagay doon sa zero denial policy na yun na all regular schools must accommodate learners with disability in general classroom and make necessary reasonable adjustment. So having said that, sa mga public school, bawal yon, bawal yon. Talagang hindi yung pwedeng tanggihan. Although yun yung dati noon sinasabi na dahil may SPED naman, so na malapit, tatanggihan nila yung bata, sasabihin, i-refer nila sa SPED. Ngayon po, dahil inclusive na tayo, hindi na po pwede yon. Kasi ang nangyayari po niyan, masyadong naboburden yung mga parents kung yung mga bata na mag-transfer doon sa malalayong school, hindi malapit sa kanila kasi nga nandoon daw yung mga SPED. So pinagbawal na po yon. Pagdating naman sa mga private, actually mas marami nga sa mga private ang nakakapag-implement ng inclusive education because they have the capacity saka yung commitment na makapag-create ng environment na conducive sa inclusive education and that is why may mga example tayo ng mga private school na sila pa yung may tinatawag na best practice pagdating sa inclusive education na dapat gayahin ng mga public school. Anyway, ang sabi nga natin na hindi naman kailangang expert na agad yung buong school
sa pag-a-accept, pag-mainstream, pag-integrate ng mga student with learning disability, no? So ang kailangan na yun, yung commitment. Kaya nga na example diyan, I think one of the best practice natin dito yung sa Camarines Sur, yung sa ano yun, sa Sanaga yun, Camarines Sur high school yata, parang parang gano'n. Sabi nila, yung kwento ng SPED coordinator, ni siya mismo, siya yung coordinator pero wala siyang training talaga sa SPED. Pero dahil lang siya ay tinalaga ng principal bilang SPED coordinator, nag-training daw siya, umattend siya ng mga training at yun nga, yung zero denial policy pinapatupad niya at very successful kasi yung commitment, 'di ba? Pagdating sa attitudinal, ang commitment nila talagang tanggapin yung mga batang may kapansanan and that is why they're very successful. Unlike dun sa mga ibang school na ah, pag may nag-inquire pala sabihin nila, "Ay hindi namin kaya yan, wala kami expertise diyan." So kailangan talaga yung gano'n yung ano natin, yung ating attitude dun na kailangan i-accommodate natin sila. Okay po 'yun. So sa makatwid, sir, bawal talaga pala na tanggihan, sir, 'pag mag-e-enroll yung PWD. Kailangan tanggapin 'yun, sir. Oo, oo. At, may ano yan, may penalty yun 'pag, may hindi sila tinanggap. Kaya yung actually, yung mga example namin nung time ko na nasa college po kami, merong isang mga private school na tinanggihan yung grupo ng mga may kapansanan, sa college na yun, may mga gano'n pa rin na discrimination. So, kasi pagdating sa college, Bumboke, wala naman ng ano, wala naman ng SPED class, 'di ba? So, talagang regular mainstreaming 'yan, regular class 'yan. So, may mga sinasabi pa din na, hindi daw nila kayang i-accommodate yung mga gano'ng mga may kapansanan. But if you notice sa college halos halos ano, halos wala na halos hindi naman halos wala namang problema. Ibig sabihin, nakakapag-survive sila, kasi, yun nga tinanggap na ng college na dapat talaga, matulungan sila and that is why din, ang pinaka-benchmark natin, best practices natin ay nasa college, kasi dun talaga tinatanggap na talaga sila dun na mapunta sa inclusive education. Okay 'yun. At dito, Sir Rex, sa mga PWD student, kasama ba dito, sir, yung ano, yung digital learning, mga online class, modules? Paano kung halimbawa walang internet o 'di kaya gumamit ng cellphone ng PWD, paano 'yun, sir? Actually yan yung naging challenge 'no, during the pandemic na nagkaroon tayo ng asymmetrical learning, merong online. Ang medyo hirap mag-ano diyan, adjust yung may mga nasa sa neurodivergent disability, nasa learning disability kasi nga, medyo yung iba kasi hirap sa ano, yung tawag dito, kailangan talaga may face to face sila na kumbaga may kasamang therapy. So, ang isang naging ano dun, ang isang naging recommendation noon, kailangan din yung mismong mga parents maturuan din sila ng mga therapy session, para hindi na iasa dun sa mga SPED teacher na kumbaga hindi nga sila magkakaroon ng face-to-face interaction. So, yun lang naman. But other than that, yung majority ng mga may kapansanan naman ay they can actually benefit from online digital classes kasi for example, yung tulad yung mga yung orthopedic, yung physical, mas gusto namin 'yan, 'di ba? Tapos yung sa FSL naman or ano, yung meron namang mga closed caption, 'di ba? Lalo na yung mga blind, 'di ba? Marunong sila actually yung mga magaling gumamit ng mga digital technology, yung mga blind kaya medyo na-amaze na lang kami kung paano nila nagawa yan. But they are very much capable basta merong mga tinatawag na accessibility features, actually, expert sila pagdating sa mga accessibility features ng ano natin ginagamit nating mga computer sa mga application. Opo. And ito, sir, yung about sa bullying, discrimination sa school, pagdating sa PWD, kumusta dito, sir, sa atin, sa Cam Norte? Malala pa ba, marami, or konti na lang, Sir Rex? Okay. Yung bullying, yan yung kasing danger din ng yung institutionalize sila sa SPED center, tapos ilalagay sila sa mainstreaming, puwedeng magkaroon talaga ng discrimination or some kind of bullying kasi hindi sanay makipag-interact yung mga batang walang kapansanan at gano'n din naman yung mga batang may kapansanan. And that is why dun sa mga school na nagpa-practice ng inclusive education, mas tolerant, mas accepted, mas
mas nurturing yung kanilang mga kaklaseng walang kapansanan dun sa mga batang may kapansanan kasi simula pa lang naintindihan na nila or nakakasama na nila ito grade 1 pa lang, 'di ba, yung mga gano'n. So, nade-develop yung camaraderie, yung napo-foster yung friendship at, yun nga yung example na, ng isang elementary na nagpa-practice ng mainstreaming sa Quezon City na pinuntahan namin, yung best practice din yun. May mga estudyante dun na, nag-iiba yung pananaw sa buhay. Sabi nila gusto nila maging doktor, gusto nila maging psychologist, gusto nila maging therapist. Kasi nung tinanong sila bakit, para daw matulungan nila yung mga kaibigan nila na kaklase nila na may kapansanan, parang gano'n. Okay po, 'yun. And ito attorney, mga second to the last question na lang Sir Rex. Sir, para sa inyo kung kayo po ang tatanungin, hadlang ba sir yung kapansanan para ma-achieve mo ang pangarap mo sa buhay, Sir Rex? Ah, yung kapansanan kasi because of the systemic structure po natin dito sa isang third world country tulad ng Pilipinas, malaking hadlang po talaga yun. For example, yung mga may kapansanan na nasa malayong lugar, nasa bundok or nasa liblib. O, paano po sila magkakaroon ng opportunity, di ba? Kaya sabi nga natin, tama nga yung sabi ni Dr. Josephine Bundok, Robredo Bundok, na sabi niya, kahit bigyan mo ng wheelchair ang isang may kapansanan, kung hindi man niya kayang gamitin yan because of lubak-lubak, 'di ba, walang daan. So, useless lang din 'yon. Hindi yung wheelchair ang kailangan ng bata para makapag-aral siya. So, mas marami pang dapat gawin. So, unang-una diyan siyempre yung para makagamit ng wheelchair dapat merong daan na ano na disente, 'di ba? Hindi lubak-lubak o hindi putikan. So, yun pa lang ganung yung mga gano'ng, areas of ano pa lang yung development na gano'n na kasama sa kahirapan, sa sektor ng kahirapan, yung, mataas na, antas ng mga may kapansanan hindi nakapag-aral because of the ano nga, yung structural system natin. But however, dun sa mga nabibigyan naman ng chance na makapag-aral, I think ano naman sila, they were able to prove themselves na they are much capable as any ordinary, student. Kasi dito na lang sa office ko dito sa PIDAW, sa Provincial Government of Camarines Norte, yung mga graduate na, person with disability ay wala namang pinagkaiba, 'di ba? Wala namang nagawa yung walang kapansanan na hindi kayang gawin ng mga may kapansanan, and that is why, we are being treated as any, ordinary saka normal regular employee dito sa amin dito sa Kapitolyo. Okay po, iyon. And, dito sir, ano sir yung mga kasi ilang araw na lang July na. Ano-ano ba sir yung mga activity natin kung meron tayong mga line-up ng activity para sa mga PWD ngayong darating na July? And siguro sir, mensahe niyo na rin sa mga ano natin, mga nakikinig, viewers natin, listeners, sa mga PWD diyan sa DAIT. Sige sir, Oo. bigay ko sa inyo po ang linya. Actually, ang benchmark naman namin pagdating sa, yung ano tawag dito, comprehensive celebration ng National Disability Rights Week ay ang City of Naga, Bumboker kasi, hindi week sa kanila ang celebration kundi National Disability Rights Month. So, binigyan talaga nila napakalaking pondo at, binalita nga ng, PIDAW ng Naga si Attorney PJ Barosa na, halos araw-araw yung kanilang activity pagdating ng July. So, binigyan talaga nila ito ng malaking tawag dito yung amount ng budget para makapag-celebrate sila nun. Sa amin naman sa sa provincial activity na meron kaming malaking provincial kick-off event din sa July 17. Ito naman po ay in coordination po ito sa Provincial Social Welfare and Development Office. Sila yung nagbigay ng pondo. Napakalaki ng pondong binigay nila para sa isang araw na pagtitipon ng mga may kapansanan. Ang tawag namin dito ay bigay saya alay sa may kapansanan. So maraming ano to, gusto namin maging masaya. So maraming meron kaming ano yung uh, parangal sa natatanging may kapansanan na ano yung mga outstanding person with disability sa Cam Norte, doon namin bibigyan ng pagkilala. Meron din kaming syempre para ano din maging tawag dito, proactive din yung aming event. Meron kaming Zumba TikTok competition for person with disability. So, lahat ng bayan meron silang entries. And siyempre, yung may mga parakol, may mga pa-games. Gusto kasi namin, bukod pa doon sa mga
i-discuss ng mga updates sa mga programa, sa mga legislation, sa mga may kapansanan. So, bukod dun sa may malalaman na sila, may matutunan na sila, gusto rin namin na mag-enjoy din yung ating mga may kapansanan sa araw na sa linggo ng may kapansanan. So, yun.